25UF na power saver device. Another day, another tips na naman po tayo. So, nandito po ako ngayon sa inyo para magkaroon po tayo ng live demonstration. Mag-focus po tayo dito sa aming 25UF na power saver device or power factor collector na may saksahan po dito sa ilalim. Okay, so meron po ditong bumbilya, meron po pong water kettle, rice cooker, plancha, at saka po electric fan. So, i-test po natin lahat ng mga basic appliances na ginagamit natin sa bahay at kung ano po ang nagagawa nitong aming power factor device at na pwedeng makatulong para makatipid po kayo sa kuryente at the same time po ay mabawasan ang inyong electric bill. So meron po ako ditong demo kit. Ito po ay representation ng bahay. I have contador, meron po akong breaker, ay meron po tayong voltage reader, ampere reader, tsaka watts reader. Meron po tayong saksakan kung saan isasaksak po natin yung mga appliances natin para makita natin kung ilang wattage ang nakukonsumo niyan sa mga bahay natin at negosyo kapag tayo po ay gumagamit ng mga appliances po na ito. Okay? Lalo na po yung ilaw. So, meron din po tayong pinuna. So, ang ating po munang i-demo ngayon ay itong ating bumbilya. So, kung meron po kayong mga bumbilya sa bahay, ito po ay 100 watts. So, on na po natin itong ating watts reader. So, makita nyo po yung voltage ng ating bahay is 231, hindi po stable. Kaya minsan madali pong mapundi yung mga ilaw natin kasi nga po hindi stable yung ating mga kuryente. So, meron po tayo ditong ilaw. I-on po natin yan at malalaman po natin kung ilang wattage po ang nakonsume ng ating kuryente. Ayan po. So, 97 watts or 96 watts. Ngayon, ito pong aming power factor device. Isa po sa mga benefits po nito ay wattage reducer. So, eventually, pag normal po ang usage po ninyo, ito po ay makakatipid po sa inyong kuryente. Okay? Advanced technology, ito pong technology na to ay mula pa sa Japan. Okay? Nanggaling din po sa USA at Germany at ngayon po ay nandito na po sa Pilipinas. Okay, so matagal na rin po yung company namin, 1 year na po sa market, magto 2 years na kami. And marami na po ang sumuko po itong aming product. So ang gagawin niya lang po dito sa aming power factor device is ito po ay plug and play lang. So ang gagawin niyo lang, isasaksak niyo lang sa any outlet ng inyong bahay. Yun po ating 100 watts ay magiging 69 watts na lang po. So makakatipid kayo ng almost 30% kung magamit po kayo ng mga ganitong klase ng ilaw. Okay? So yan na po yung demonstration natin. Yan po ang effect ng ating power factor power factor corrector sa ating electrical system. Nakaka-watts, na-reduce po yung wattage consumption. Okay, patayin na po natin. So ang susunod po natin i-demonstrate ngayon ay itong ating water kettle. Okay, so ito po yung saksakan ng aking water kettle. Yan, makita nyo po. Okay, titingnan po natin kung ilan po ang wattage consumption ng ating electric kettle. So, para na po makita po ninyo, isasaksak po natin yung ating water kettle at yan po ang magiging wattage po niya na consumption. Nasa 1,365 watts. Makita nyo po ang bilis ng ikot na kontador. Ayan po. So, 1,300 plus 1,340. Yan po yung ating water kettle. Makita nyo naman po, no, umiilaw po siya. So, para po makareduce po tayo ng kuryente at makatipid, ang gagawin po natin, gagamitin po natin itong ating water power factor corrector. Bubunot patayin po muna natin. Then, ating pong isasaksak po dito sa ating power saver device. Kasi ang ginagawa po nitong ating power saver device ay tinatanggal po yung tinatawag natin na reactive power. Ito yung mga kuryente na hindi naman kailangan sa ating electrical system pero binabayaran pa rin po natin. Okay? So, mangyayari po kapag yan po ay sinaksak po ninyo dito sa ating power factor corrector at inon po ninyo yung inyong water kettle, instead po 1,300 plus ang nagagamit nyo, 62 watts na lang po ang nagagamit po natin doon sa ating electric
kettle. No? Mapansin niyo po, 62 watts na lang po ang kinukonsume. Yan po ay kukulo. No? Pero disclaimer lang po, in case na magpapakulo kayo ng 1 cup, kung nakadirekta doon sa ating outlet, kung ididirekta niyo po yung water kettle sa outlet, yan po ay aabutin ng 90 seconds. Pero kung dadaanin niyo po dito sa ating power saver device, ay aabutin po ng mga 1.5 minutes. Pero tipid pa rin po kayo. Kumpara niyo po sa direkta na 1,300 plus, ito 62 watts na lang po. So yan po ang nagagawa po niya sa ating electric kettle. Kung mahilig kayong magkape, may lagi kayong bisita, lalo na sa inyong opisina o bahay, no? Malaki po ang matitipid po ninyo pag ito po itong ating 25 UF power factor corrector. Okay, so ayan po yan. So munutin na po natin. Ang isunod naman po natin ay yung ating rice cooker. Sino po ba ang hindi nagsasaing dito? So lahat po tayo ay nagsasaing. Okay, so nandito po yung aking rice cooker. Yan, ito po yung aking rice cooker. Isaksak po natin kung ilan po ang nakukonsumo ng ating rice cooker. Okay, try po natin. Kasi po araw-araw naman po tayo nagsasaing. And yan po ay malaki ang konsumo. So ito po yung ating saksakan. Hindi ko lang po makita sa buong screen. Ito po yung ating rice cooker. Okay? So kung ilasaksak po natin yung ating rice cooker, yan po ay kukonsumo po ng nasa 677 watts or 680. So yan po, average po 680 watts. Okay? So kung araw-araw po tayo nagsasaing, yan po ang konsumo ng ating kuryente sa bahay. Okay, 680 watts. Kaya so ang gagawin po natin para makatipid po tayo, nakabuhay po yun, ang gagawin po natin, gagamitin po ulit natin itong ating power factor corrector pag nagsasaing po kayo. Pag 2 cups, pwede pong direkta na, pero kung more than 2 cups po ang pagsasaing ninyo, kailangan po pakuluin nyo po muna, and then tsaka nyo po gamitin ang ating power factor corrector, power saver device. Okay? So kung yung 680 watts, pag kayo po ay nagsaing, ito pong ating rice cooker is magiging almost 58 watts na lang po. Okay, naka-on po yan. Okay, ito po kasi ay demo unit po lang na rice cooker. So, yan po ang nakukonsumo po niya. 58 watts na lang po from 670 watts or more than 7 kasi 700 watts po ito. So yan po yung nagagawa po ng ating power factor device or power saver, no? So ganyan po, malaki din po talaga ang matitipid nyo kung araw-araw po kayo nagsasaing doon sa inyong rice cooker. So yan po yung nagagawa ng ating power factor corrector power saver device sa ating mga rice cooker naman. So meron naman tayong sunod na i-demonstrate po dito. Bunutin na po natin ito. Then, ito naman po ang susunod natin, yung ating plancha. Okay? So, kung mahilig pa rin po kayo pag-plancha, ako po kasi hindi na ako nagpa-plancha eh. So, sasaksak po natin dito sa ating power factor device din para malaman natin. Pero, saksak muna natin kung ilan po ang nakukonsumo ng plancha pag tayo po ay gumagamit po nito. Okay? So, ito po ay kumukonsumo po ng 940 watts or mga almost 950 watts. Okay? So yan po ang nakukonsumo ng ating plancha pag tayo po ay namamalansya ng damit. Okay? So gagawin lang po natin ay pwede nyo po itong isaksak direkta dito sa ating 25 UF. Okay? Na power factor at yung pong inyong plancha pag yan po ay ginamit po ninyo at namalansya po kayo ng damit, ito na lang po ang nakukonsumo po ninyo. Nasa 60 watts na lang po. So from 940 watts, naging almost 60 watts na lang po ang nagagamit. Yan po, nakailaw po siya. Okay? So, yan po ang nagagawa po ng ating power factor corrector, power saver device. Okay? So, yan po. So, bawal lang po itong gamitan ng extension. Ay kailangan po nakadirekta po sa inyong outlet. So yan po yung ating demonstration ng ating electric fan.
And then, subukan naman po natin yung ating electric fan. Sa electric fan ho, bawal pong isaksak po dito sa ating 25 UF na power saver device. So, bawal po isaksak dito yung may mga motor, no? Like, bawal po isaksak ang microwave oven, bawal po isaksak yung induction cooker, air fryer, bawal po, no? Yun nga po, microwave oven. Pwede po yung mga manual na oven toaster, yun pong merong oil. Papakita ko na lang po yung picture sa baba ng video po na to para makita nyo kung ano po yung mga pwede gamitan nitong 25 UF at hindi pwedeng gamitin sa 25 UF. Meron po kaming isa pang device, yung 50 UF na ikinakabit po sa breaker. Pero dito lang po muna tayo mag-focus. Okay? So, isaksak na po natin yung ating electric fan. Okay? So, electric fan po, ito po ay isinasaksak lang po sa katabi. So, kung makita nyo, ang consumption po ng ating electric fan ay nasa 63 watts. Okay? So, ito po ating 25 UF, gagamitin nyo lang po ito, isasaksak po lang po doon sa katabi. Okay? Hindi po pwedeng isaksak direkta po dito sa ating 25 UF na power saver device para kung kuryente ng konti. Okay? Para merong nakausli doon sa katabi po na parang tinik na konti, kaya nagulat ako. So, yan. So, 63 watts, ang gagawin nyo lang po, ikatabi nyo lang po doon sa saksakan ninyo. Ayan. Ayan. So, yung 63 watts, nagiging 35 watts na lang po. Almost 50% po ang nababawas. Hindi po nababawasan yung power ng ating electric fan. Okay? So, mapansin nyo po, yan ay very effective yung product po namin. So, kung gusto nyo pong umorder po nito, ang price po nito ay 5,500. Okay, nag-deliver po ako all over the Philippines. And ito po ay tumatagal ng almost 5 to 10 years. No? So, maganda po itong gamitin dahil ito po ay nakakapagpalamig din ng inyong mga electrical system, lalo na pagsabay-sabay po ang gamit. So, applicable lang po ito kapag ang bill po ninyo ay 3,000 and below. Pero kung more than 3,000 and below na po, message nyo lang ako at mag-recommend na po tayo na mga iba pang devices. Kasi may mga device po tayo na pang 10,000 and below, pero 3,000 and below, 7,000 and below, then 18,000 and below na mga products. So yan po yung gamit po ng ating power factor corrector power saver device. So kung gusto nyo pong makatipid ng kuryente at tawag dito maka-reduce ng electricity bill, ay gumamit po kayo nitong ating power factor corrector power saver device. I-message nyo lang po ako at pwede po kayo mag-order po sa akin. So yan lang po. Maraming salamat at panoorin nyo po ulit itong aking live presentation para makita nyo kung ano yung mga benefits po natin. Ay salamat po at magandang araw po sa inyong lahat.